We are sending rolls of shelter-grade tarpaulins. Ito naman yung pwede natin gawing initial na kung nasira yung bubong, nasira yung bahay, just to put a cover over the heads of our affected families. Wasak na mga bahay, gumuhong mga istruktura at patuloy na takot sa posibleng mga aftershock. Ito ang kasalukuyang kalagayan sa Cebu matapos ang pagtama ng 6.9 magnitude na lindol noong Martes, September 30. Kaya masisilungan ang naging isa sa pangunahing problema sa lugar. Gaya ng sitwasyon sa Medellin kung saan sumuot sa plastik ang mga residente bilang proteksyon sa ulan habang sila ay natutulog. Sa isa pang video na nakuna ni J. General, makikita na magkakatabing natulog sa kalsada ang ilang residente sa Bogo, Cebu. Aniya, kuha ito ng pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Kahabag-habag rin ang sitwasyon ng isang pamilya sa bayan ng San Remigio na natulog na lamang sa kulungan ng baboy. Kaya naman kaugnay ito magpapadala ang Department of Social Welfare and Development ng nasa 100 mga tents sa Bugo sa Cebu City para maging pansamantalang silungan ng mga residenteng nawala ng tirahan matapos ang pagtama ng malakas na lindol. Hindi na yan mga galing dito sa central office. So right now on the way na. Initially, FO7 requested 100 family tents. Yung isang tent na yan is good for 7. And at the same time, we are sending rolls of shelter-grade tarpaulins. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng pansamantalang silungan ang mga residente na nasa kalsada. Samantala, bukod naman sa immediate response, gaya ng pagkain at silungan, inihahanda ng ahensya ang assistant cash transfer para sa early recovery ng bawat pamilyang apektado. Ito naman yung ating programa for the early recovery. Pag-cash kasi medyo flexible siya eh. Pwede mong bumili ng pangbubong mo, pwede mong bili ng pagkain. So depende ito sa need ng But in this case, determine pa natin yung number of affected families and determining yung emergency cash transfer. So this will follow after the immediate need after the response ng food at iba pang pangangailangan nila. Bukod dito, maaaring gawing clinic ang mga ipinadalang malalaking barko ng Philippine Coast Guard sa Cebu. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ron Gil Gavan, ang mga barko tulad ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Gabriela Silang ay mayroong sick bay o clinic na maaaring gamitin. Yung mga hindi naman komplikadong mga injuries, pwede din siya. Parang clinic lang siya, but it's not really a hospital. At dahil may mga nararanasan pa ring mga aftershock, hindi isinasantabi ng PCG na gawing hospital ship ang mga barko. Yes, kung lalagyan ng equipment, but honestly by design, hindi po siya talagang hospital ship. Pero dahil may dala tayo mga doctors and nurses, tutulong tayo sa mga local government health units sa pagbibigay po ng medical intervention. Samantala, tiniyak ng bawat ahensya ang tuloy-tuloy na pagtulong, maging ang walang patid na replenishment ng DSWD. Ito'y bilang paghahanda sa agarang pagresponde, lalo na sa banta ng panibagong sama ng panahon na binabantayan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.